In this video, biglang gumaan ang hangin sa market pero sinasabi na kailangan pa ring maging alerto. Si Bitcoin biglang sumipa pataas at lumagpas sa 77,000 habang ang oil naman biglang bumagsak. Parang ang dating okay na, tapos na ang gulo. Pero sa ilalim niyan may dalawang malaking tanong. Una, hanggang kailan tatagal ang calm kung ang ceasefire ay may deadline? Pangalawa, habang mas gumaganda ang price, may umiinit na usapan ulit tungkol sa quantum at kung paano haharapin ni Bitcoin ang future risk. At kung interesado ka sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unang-una, ano yung nag-trigger ng big move? May statement mula sa Iran na open daw ang Strait of Hormuz para sa commercial vessels sa natitirang panahon ng ceasefire. Tapos, kinumpirma rin ito ni Trump. Kapag narinig ng market ang Hormuz is open, automatic yan relief sa energy supply fears kasi yung Hormuz isa sa pinaka-critical na daanan ng oil shipments sa mundo. Kapag may threat na magsara yan, tumataas ang oil, tumataas ang inflation fears, nagtatight ang rate expectation at nagiging risk off ang investors. Pero kapag sinabing open siya, bumabalik ang risk appetite kaya sumisipa ang stocks at crypto habang bumabagsak ang oil. Kaya ang nakita natin mabilis na reaksyon. Si Bitcoin lumagpas sa 77,000, umakyat ng more than 3.7% sa loob ng 24 hours at may weekly recovery na 5% habang ang Brent crude oil futures bumagsak papunta sa $85 per barrel, roughly 10% down sa news. Ito yung classic na risk on switch dahil biglang humina yung fear sa energy shortage. Pero kailangan din nating tandaan, hindi ito permanent, ceasefire pa rin ito at may expiration. Set siyang mag-expire sa April 22. Ibig sabihin may countdown. Habang papalapit yung date na yan, laging may chance na bumalik ang tensyon at kapag bumalik ang tensyon, pwedeng bumalik ang volatility. At hindi lang crypto ang gumalaw. May sinasabi pa na yung mga investors na nagbenta ng assets noong March, ngayon daw rushing back sa market habang nakikita nila yung signs ng de-escalation. May claim din na ang S&P 500 nakadagdag ng around $7 trillion sa loob ng past 3 weeks. Ang point nito, hindi lang Bitcoin ang nagre-relief rally, pati traditional markets sumasabay. Pero may dagdag pang twist. May report na pinag-uusapan daw ng US officials ang proposal na mag-release ng hanggang $20 billion na frozen Iranian funds kapalit ng pag-give up ng Iran sa stockpile ng enriched uranium. Kung totoo at pag-materialize, malaking diplomatic lever yan, kaya mas lalakas ang risk on vibe. Pero at the same time, may sinabi rin si Trump na yung US naval blockade, mananatili pa rin na full force ang effect hanggang yung transaction ay 100% complete. So hindi pa rin totally open road. May negotiation pa, may condition pa, at yan ang rason kung bakit kahit gumaan ang market, hindi dapat complacent. At bakit big deal naman yung pag-akyat above 77,000. Kasi hindi lang siya number, may technical context. Si BTC umakyat na above its 100-day moving average na nasa 74,700 at since nag-bottom siya noong early February, more than 25% na ang rally niya. Ang mas interesting, yung 100-day moving average na yan, dalawang beses nang naging parang pader. Before, noong February 4, umabot si Bitcoin sa 76,700 pero na-reject at bumaba ulit. Tapos, noong March 17, nag-stall din sa around 76,013. Kaya yung current breakout above the 76,300 zone, mas notable kasi pangatlong attempt na siya na mas malinis ang break. Pero mas lalo itong naging malaking story dahil sa strategy. Kasi kapag umakyat si Bitcoin above 77,000, automatic tinatamaan ito yung average cost ng strategy. At ayon sa data, yung average purchase price nila nasa 75,577. Kaya sa pag-akyat ni Bitcoin, bumalik sa profit ang holdings nila. At yung stock ng strategy umakyat din sa 8% at nakabalik din siya above its 200-week moving average. Isang long-term trend indicator na parang macro health check para sa stock. Importante ito kasi sa strategy, parang isang malaking proxy ng Bitcoin adoption sa public markets. Kapag back in profit sila, mas gumagaan ang narrative na sila ay forced seller. Mas bumababa yung takot ng ilan na baka mapilitan silang magbenta sa ilalim. At kapag mas konti lang ang takot sa forced selling, mas lumalakas ang confidence ng market kahit may volatility sa paligid. Pero ito na yung part na hindi natin dapat palampasin. Habang umiinit ang positive macro story,
story sa Hormuz at sa oil, may isa namang long-term risk discussion na bumabalik sa spotlight, yung quantum. At dito pumasok yung malaking debate tungkol sa kung paano dapat maghanda si Bitcoin kung dumating ang panahon na mas lumakas ang quantum computers. May bagong angle na pinasikat ng isang kilalang figure sa crypto space, si Charles Hoskinson, founder ng Cardano. Sinabi niya na yung proposed quantum defense ng Bitcoin technically hindi raw simpleng soft fork kung paano ito pinapakita, kundi magiging hard fork sa effect. Bakit malaking issue yun? Kasi sa Bitcoin culture, sobrang allergic ang community sa hard fork. Ang soft fork parang paghihigpit ng rules na compatible pa rin ang old software kahit hindi mo magamit yung new features. Ang hard fork, pagbabago ng rules na kapag hindi lahat nag-upgrade, pwedeng mag-split ang network. Kaya kung ang quantum defense ay mauuwi sa hard fork, mas mahirap ang coordination, mas maraming debate at mas matagal ang proseso. Sa proposal na pinag-uusapan, ang core idea ay i-phase out o i-freeze yung quantum vulnerable addresses para hindi ma-exploit ng future attackers. May usapan pa nga na pwedeng umabot sa millions of coins ang ma-freeze para protektahan ng network laban sa senaryo na biglang mabuksan ang lumang address at i-dump sa market. Pero may mas controversial part. Paano mo i-recover yung funds na na-freeze? May concept na recovery gamit ang zero knowledge proof na nakatay sa seed phrase standard na kilala ng marami. Simple ang pitch. I-prove mo na ikaw ang may-ari without revealing the secret. Tapos mare-recover mo. Pero ang malaking problema, may malaking set ng early Bitcoin coins na hindi gumagamit ng seed phrase standard na yan kasi bago pa ito na-introduce noong 2013. Ang argument, may around 1.7 million BTC na pre-2013 coins na hindi kayang gumamit ng ganong recovery method dahil iba ang paraan ng seed generation noon, people style, walang deterministic seed phrase at sa set na yan, kabilang ang malaking portion na iniuugnay sa Satoshi. Kaya ang conclusion ng critics, kahit ma-approve ang recovery scheme, hindi nito masasalba ang mga lumang coins na walang seed phrase. Kung tuluyang ma-freeze sa future, posibleng permanent frozen sila kahit buhay pa yung may-ari dahil wala silang cryptographic path na hinihingi ng recovery design. At dito mo makikita yung mas malalim na issue, governance at decision making. Kasi sa Bitcoin, walang formal on-chain governance na magpapabilis ng consensus. Karamihan ng decision dumadaan sa developer discussions, proposal, social pressure at coordination across wallet, exchange, miners, at users. Kaya kapag ang usapan ay quantum defense na may trade-off na freeze dormant coins versus risk na ma-hack at ma-dump, sobrang contentious. At kahit yung co-author ng idea aminado na rough contingency plan lang daw ito at sana raw hindi na kailangan kailanman. Ibig sabihin, wala pang perfect answer. Pero ang mahalaga, nag-uumpisa na yung seryosong usapan. At kung sisilipin natin yung daily price action ni Bitcoin, as the time of recording, naglalaro pa din ito sa 77,000 price level. Although, maganda yung bounce niya dito, pero nasa loob pa din ito ng range. Mas magiging matibay kung ang breakout ay above 80,000 at mananatili sa area na yon. Kung gagamitan natin yan ng Fibonacci retracement tool, nandito above 80,000 yung golden ratio. Nagkataon naman na merong liquidity void dito sa area na typically binibisita ng price. Andyan din yung mitigation sa previous swing low. So maraming confluence at posible yung revisit at rejection at the same time sa area na yan. Bearish order block also merong nag-aantay dyan. So ang posibleng senaryo, a relief rally above 80,000 and a possible retracement. Now kung hindi naman mai-invalidate ang swing low area na ito, then it's still a sign of a momentum from the bulls. Okay? Yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.